Mga kapuso, tuluyan ang naging bagyo yung low pressure area dyan sa may silangan ng Mindanao at pinangalanan ito ng pag-asa na bagyong Domeng. Namataan ang sentro ng bagyo sa layong 690 kilometers dyan sa may silangan ng Giwan, Eastern Samar. At taglay ni Domeng, ang lakas ng hangin aabot naman sa 45 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong hindi bababa sa 60 kilometers per hour. Narinig niyo ba ang balita? Parating na ang bagyo. Kailangan natin maghanda. Nay, bakit po ba mabilis kumahapak ang bagyo? Si anak, barado na ang kanal sa dami ng mga basura. At sa bundok, kaunti na lang ang mga puno kaya wala nang humaharang sa tubig ulan. Pinagpalito mo na lang ang bagyo ngayon. Tuwing may bagyo, natatakot ako. Pero minsan naiisip ko, bakit nga ba ganito kalala ang nangyayari ngayon? Noon daw hindi ganito kalakas ang mga bagyo. Pero ngayon, parang galit na ang kalikasan. Maraming puno ang pinuputol, mga kanal na puno ng basura, mga taong walang pakialam sa kalikasan. Lahat ito may epekto. Hindi lang ito problema ng iisang pamilya, problema ito ng buong sambayanan. Tay, ano pang dapat natin gawin? Una, maganda ng emergency kit. May pagkain, tubig, gamot, flashlight at baterya. Dapat din tayo maglinis ng ating paligid at mag-segregate ng ating basura. Maaari din tayo magtanim ng puno. At huwag kalimutan, sumunod palagi sa abiso ng barangay para ligtas ang lahat. At pwede rin tayong sumali sa mga cleanup drives o sa tree planting sa barangay. At turuan natin ang mga kaibigan sa tamang pagtapon ng basura at pag-aalaga sa ating kalikasan. Tayo ay kikilos, may pag-asa pa tayo mapigilan ang mas matinding sakuna sa hinaharap. Ang bagyo ay hindi lamang unos ng panahon, Kundi babala ng kalikasan na nababaw sa pangkabuso. Pero kung tayo ay kikilos, magtutulungan, Maaari pa nating isalba ang mundo para sa susunod na henerasyon.